Welcome back sa Topic Squad. Ngayon ay special na episode para sa atin. Bago natin sabihin yung rason bakit special yung episode. Gusto lang namin magkaroon ng konti pasasalamat kasi over the past 3 videos, no, grabe yung mga nangyari, mga hindi sobrang wild, di natin na 2 weeks. in-expect na abot doon. 2 weeks pa lang, no? 2 weeks. Oo, 2 weeks pa Wild, lang. wild. The good and the bad. The good and the bad, kind of wild. Pero mostly good dahil Yeah. unang-una 1,000 subscribers ang Topic Thank you, Squad. mga katapik. Salamat sa papatopic ako dito. Nakikita ko yung guest natin. Kasi sa video, di pa to kita eh. So tayo pa lang yung nakakita na papatopic pa lang tayo dito. Ah, Advice. High-tech pala salamat sa tayo. sa suporta. Ayun nga, nabanggit ko na rin dahil 1,000 subs tayo. Meron tayong konting surprise para sa inyo. Isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit nabuo rin tong Yes. video review channel na to dahil na-inspire kami sa Wala isang tayong tao pangalan na kung wala to. Oo, walang ganito kung walang yung kasama natin. Pero bago yun, may mga nagpapa-shoutout daw sa atin eh. Ah, unang-una si ano ba yun? Nag-promise ako eh kay Slack One. Ayun, okay. So Takwan. MC muna. nakausap namin si Sir Slack. Ah, maganda naman pag-uusap. Actually, galing rin sa kanya yung encouragement na magpatuloy pa sa ginagawa natin. Sabi niya rin Yeah. na shoutout yun na lang ako. Gets ko naman yung kung anong nangyayari. Tapos si Unico at saka Yes, si sir. JM Lopez TV. Yan dalawa. Alam ko magkapatid yun, di ba? You know. Tapos para sa magandang usapan si James Oberman, 'di ba? Nakausap mo. Solid, solid. Yun. Sa mga nakapanood na reaction video ni Slack One sa reaction namin sa reaction section. Sa reaction section, di ba? Siyempre may Ah, mga hindi lang match. Wala namang hindi mm. pagkakaintindi, wala namang away. Nakausap ko rin si Slack One. Okay lang din sa kanya, walang problema. May adjustment lang din sa part ko. Dun sa, alam niyo na yun. Dahil din dun sa topic na yun, nakausap natin si James Overman sa Reddit. So salamat sa mga MC na nagbibigay din ng thoughts nila sa Mm. ginagawa namin. Una-una, wala kaming in-expect na kumbaga may weight yung sinasabi namin or whatever. Pero salamat sa pagbibigay ng thoughts. Pati mga fans and the like. Salamat sa inyong lahat. So tuloy-tuloy lang, improvement lang para mas maging beneficial kung ano man tong hindi pa rin namin alam, pero kung ano man tong ginagawa namin para sa liga. Mostly flip top lang talaga muna, battle trap, yung increased appreciation sa MCs na kaya naman namin binuo yung Topic Squad. Kasi yun yung nakikita namin kay Boy Topic na yung appreciation niya sa mga MC solid. So yun naman yung gusto naming iparamdam pa ngayon, hindi lang sa fans, pati sa MCs. Na mataasan yung appreciation sa pagsusulat, performance, everything. Yun. Yun, shoutout din sa nagsabing ang ganda ni Jozu, no? Ayan, long hair ulit siya para sa inyo. Dalawa lang yung comment eh, no? Pabili or maganda si Joe. At yun, nabanggit na rin yan. Di ko na rin itatago yung guest natin. Ang guest natin para sa episode na to ay walang iba kundi, I mean kung sinubaybayan niyo yung mga uploads ng Flip Top. At hindi lang Flip Top ha. Ito malupit. Iba't ibang rap battle league sa Pinas. FRBL, Motus. Pakikita nyo may isang constant na tao na lagi nakasuporta doon. Madalas tahimik lang na tumatapik sa dibdib. Isa sa mga inspirasyon, kagaya ng sabi ko kanina nitong kung ba't nabuo yung channel namin na to. Ang guest namin sa 1K sub special episode ay walang iba kundi si Sir Kiko Maching, aka Boy Tapik, pero sa amin Boss Tapik yan dahil Boss Kiko namin yan. Yan. Sir Kiko, welcome sa Tapik Squad. Welcome. So, good morning po mga boss. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yun. Baka pwede tayo tumapik muna bago mag-umpisa, di ba? Turo mo naman sa amin yung tamang topic. Yan. Ayun. Sir Kiko, ako na mauna. Hindi ko nasasayang yung chance. Sige Bigyan boss. mo Sige. naman ng konting background sa'yo. Maraming curious paano ka rin nag-start sa panonood ng Flip Top or mismo kailan ka ba nag-start na maging fan ng battle rap, mga ganong klase?
So, nag-start ako, boss, way back pa nasa probinsya. Nood-nood lang ng video. Tapos nung nakapag-trabaho na ako dito sa NCR, bali last year lang ako nanood ng live, mga boss. So, Mm. sa info, last year lang ako nanood. So, bali, nagsunod-sunod na siya. So, ramdam ko talaga yung tawag dito, kung ano yung pagkakaiba ng nanonood ng live at saka nanonood sa video. So, mas masarap pag live talaga siya pag pinanood. Anong difference para sa'yo bilang nanonood ka dati ng video ever since sa probinsya tapos ngayon na andun ka na talaga? Ang difference, boss, pag pinapanood mo lang siya sa video, parang hindi ka makareact ng talagang maganda. So, pag live kasi, nakikita mo yung mga kasama mo, nagre-react din sila Mm. kung gaano kaganda yung mga binibitawan ng mga MC na linya. At saka nakakakilala ka rin ng mga bagong kaibigan pag nasa live ka. Solid, no? Kita mo sa energy ng crowd eh. Parang madadala ka din kapag nagre-react sila eh. Kayo, questions nyo kay Boss Kiko. Ako, Boss Kiko, ang pinakatanong ko, ito pinaka-curious ako eh. Kasi nung hinanap ka namin, unang-unang video pa lang namin, sabi namin, ang goal namin, mag-guest ka namin. Wala pang Mm. nanonood sa amin noon, hindi pa kami nasi-share ni Idol Sinyo, shoutout ulit. Pero yun talaga yung una namin hinanap. Tapos na-explain ni MZite, so shoutout din kay MZite, kung anong ginagawa mo, kung paano ka namin mahanap. Tapos nagulat ako. Ganun pala si Boss Kiko. Sobrang solid. Sobrang saludo. Pero sa'yo, gusto ko manggaling. Ano yung ano mo ngayon, pinagkakaabalahan mo ngayon, Boss Kiko, yung trabaho mo, yung pang-araw-araw mo? So, yung pang-araw-araw ko ngayon, isa po akong BFP. So, nandito lang sa Fire stasyon, protection. Bureau of Fire Protection po. Nandito lang sa istasyon, araw-araw po kaming nag-iikot. May kanya-kanya po kasi kaming AOR dito. So, bali, hindi lang po kami sa sunog maaasahan, pati sa mga Mm. ibang sakuna, katulad ng lindol, baha. Responde din po kami pag may mga aksidente sa daan. Pwede rin po ang BFP. Sobrang recent pa naman ng mga ano, no? Nangyaring weather disturbances. So for sure, sobrang busy nyo rin last time. Alam ko, nagtaas ulit ng mga alert level sa Marikina, eh. Tama ba? Po, ako, boss. Parang doon pa lang, mas katapik-tapik na eh, no? Versus... Oh, yun pa lang eh. Solid, solid. Ako, especially saludo talaga sa mga bumbero, tsaka sa mga, Mm. kahit yung mga volunteers, mga nagtatrabaho talaga sa BFP. Hindi ko maisip na ano na ibubuwis mo talaga yung buhay mo para sa, alam mo yun, makapagligtas, makapagpanatiling safe ng ibang tao. Sobrang Mm. ano niya, sobrang act of service siya talaga. So, saludo doon pa lang. Tapos napapasok pa ni Boss Kiko yung hobby niya sa pagiging hip-hop fan. So, sobrang interesting lang talaga for me. Yung Ah, paghahalo-halo din ng ano no, ng mga interest plus ng ginagawa sa totoong buhay ng mga MCs pati ng mga fans. Solid. solid talaga. Ako tanong ko doon, yun ba ang dahilan kung bakit puro apoy yung emoji na ginagamit mo sa comment mo? Yan, boss, yan. Yan yung dahilan, boss. Kaya puro apoy yung palagi kong kino-comment. Kasi Oo. fire. Kasi tsaka kaya mo kasi kontrolin yung apoy eh, no? Kahit mag... Ang Ah, ganda nga eh. Ewan ko kung may nakapanood na. Spoiler alert para sa mga hindi pa nakakapanood ng pedestal finals ng Motos. May isang MC na doon na yung nag-champion, si Sir Mirage, no? Kasama sa buong scheme niya ay nilabas niya si Boss Kiko. Solid. Sabi niya, gusto mo apuyan kita? O, sige nga, Kiko, apuyan mo. Tapos naglabas na, ano ba yun? Lighter ba yun o ano ba yun? yan, boss, lighter. Lighter. Ina po yan dun sa crowd. Sakto pa, ang ganda nung lighting kasi madilim eh. Hindi siya yung kagaya sa Oh, flip top na ano. Ang dilim so kita yung apoy. Ano ba yun? Planado ba yung kailan sinabi sa ano yun kasama ka sa pag-create nung ano? hindi, boss. Bali, kwan lang yun. Pagkarating ko sa event, walang kasama si, ano na, si Idol Mirage, boss. Mm. Sabi niya, pwede ba kitang, tawag dito, pwede ba kitang gamitin mamaya sa Mm. rounds ko? Sige, sige, Idol, sabi ko. Mm.
Sabi ko, anong round idol? Sabi niya, round 3. Pag binigkas ko na lang yung pangalan mo, doon ka na lang magpapaapoy, sabi niya. May lighter ka ba dyan? Meron idol. Ah, So, bali, ayos. umikot naman ata, boss. Pero ang May galing mga din bilis niyang naipasok. mm, Gulat din yung mga tao, naghiyawan eh. No? Kasi dati more of lang eh. Napansin ko kasi kay Boss Kiko na kaya ko nabansin na banggit yung emoji. Grabe sumuporta si Boss Kiko kahit sa normal na post. Makikita Mm. mong isa siya sa mga nakashare na agad, may emoji na agad na apoy sa lahat ng video, hindi lang sa battle, kundi kahit minsan personal post sumusuporta. Kaya siguro ganun din yung appreciation sa kanya ng MC. Kasi nung Oo. binanggit siya ni M-Site, parang sabi ni M-Site, kung masama tingin mo sa ganitong klaseng tao, ikaw yung kupal dahil di mo alam oo. gaano to sumuporta. Tapos even from the fans, no, sa first episode natin may nagkwento ng, ito, sige, i-ano na natin, may nagkwento Oo, ng may ganun. experience niya kasama ni Sir Kiko na total stranger, first time manood ng Flip Top event at sinamahan mo daw siya from the start. Naalala mo pa ba yon yung tao na yon? Anong nangyari doon? Pwede ba makwento? So, bali, ganito yun, boss. Nagkakilala kami sa niya habang pumipila pa lang kami. So, tinanong Mm. ko siya kung nakapanood na siya dati. Sabi niya, hindi pa. Sabi ko, sige, samahan kita para may kasama ka doon sa loob. May kasamang nagpipicturan. Ganun ba, boss? Mm. Nagpapalitan mag-picture. Tapos pag nasa pwesto na kasi, hindi mo pwedeng iwanan yun nang wala kang kasama, boss eh. So, bali, Mhm. pagtayin mo muna to, brother. Magsisiyar lang ako, ikaw din mamaya. Babantayan ko tong pwesto mo, ikaw din mag-CR. Parang salitan ba, boss? Mm. Parang Mm. doon, doon nag-start. Grabe impact ko sa kanya eh, no? Naalala ka pa rin niya, kahit na matagal na yung event, ikaw yung binibida niya yung experience niya na yun eh. That's Ikaw, kasi na Paul. umalis, Ay, go, go, go. kasi pag umalis ka doon sa pwesto mo kasi, boss, may mga oras na pwede kang masingitan, mawala ka doon sa Mm. pwesto mo. Kaya Mm. pinapabantayan ko eh. Normally, eto kasi ako, naging audience ako before. Lumang flip top pa. Hindi pa yung ganitong kadami yung nanonood. As in, nasa, alam mo yung bar lang. So, pag may battle, kasi nakaupo lang kayo sa bar, pag may battle, pupunta lang kayo sa harap, tapos break ulit. So, hindi siya yung may pila, hindi siya dedicated venue na parang battle lang talaga yung mangyayari at that time. So, ngayon, nakita ko may difference na siya na nakabook yung venue talagang solely for the battle rap. Dati wala namang ganong klaseng pila. Pero ngayon, mga ano na ang gano'ng katagal na yung mga pilahan bago makapasok. So, bali nag-i-start yung kwan, boss. Pumipila kasi ako, maaga pa lang. Kung yung Mm. event, nagpapasok sila ng 5 p.m., nasa venue na ako mga 10 a.m. ganun, para mauna sa Wow! pila. Parang ano rin Grabe. concert. Yung mga, alam mo, yung mga free Kaya seating na ng ticket concert. ng mga Oo. ubusan. Yan naman ang kagandahan ng pumila ng maaga, boss. Talagang Mm. mauuna ka sa harapan. Tapos ano na yun, hanggang bumukas na yung event. Paano yung mga kain nyo? Ganon. Yung kain, boss, yun nga yung sabi ko kanina, yung pag nagugutom ka, pag may kasama ka or may nakilala ka doon, pwede mong ipabantay yung pwesto mo. Mm. Pwede kayo magsalita at bumili. Pagkabalik, doon na kayo kakain sa venue. Pwede naman yun, boss. Kasi may tinitinda rin sila doon sa loob ng venue, boss. Tubig, tsaka pagkain. Ayos, ayos. Tsaka beer. Tip-top beer. Flip top beer. Masarap ba? Masarap ba? Anong paborito mong flip top beer? Alam ko tatlong klase yun eh. Oo, boss. Tatlo. Ang tawag ito. Hemp Ale, Barako Porter, tsaka Calamansi IPA. Mm. So, para sa Anong akin, boss, pinaka-trip mo yung, doon? yung Hemp Ale. Hemp ale. Hemp, mm,
Yan yung sa mga gusto ko rin matry sa susunod eh. Oh. Nakapag ano ka na ba, Matt, na nakapag-live ka na ba after yung mga bago-bagong version na ng Hindi flip pa top? ulit. Pa. Dapat this coming weekend sa Pakosganay pero nagkaroon ng changes sa schedule so alam ko na nag-iba. Pero sayang kasi napanood ko yung flyer ng event. Sabi ni Enigma dadalhin daw nila yung Flip Top Beer sa Pakosganay. Ay ko kung kailan mo tatry ko na nag-iba pa yung nag-iba pa yung schedule ko. Pero hopefully makita natin din si Boss Kiko pati sa Ahon. Okay ka na Paul? Nakamute ka pa eh. So para sa mga nanonood kasi, no, ako personally, hindi pa. Kasi, Hmm. ah wala lang, hindi ko lang naiisipan. Walang kasama. Yun yung pinaka ano talaga, yun yung pinaka nag-hinder sa akin na pumunta kasi walang kasama. Medyo daunting Hmm. naman talaga, medyo intimidating naman talaga pag first timers. So ngayon, Hmm. ito, sure may topic squad na sasama, tapos may mga nakikilala pa kaming bago, di ba? Ayun yung Tsaka may Boss feeling Kiko. ko, di ba? Tsaka yun nga sinabi ni Bro, mas magbuti na may kasama ka sa pila kahit saan, di ba? Oh, Kung ano mas mang okay. pangangailangan ng mas may kasama. Kasi ang gusto rin natin dito kami, nakikita niyo kami nagre-react, di ba, sa video. Tapos marami rin kami nakikitang comments na sinasabi nila, iba-iba yung feeling nung live. Iba yung dating niyan sa audience ng live. Tapos kami, speculation lang lagi. Parang feeling namin di nakukuha ng audience yun na ganun. Tapos biglang may magko-correct sa amin. Very welcome corrections. Biglang may magko-correct sa amin na ay hindi ano lang, hindi lang kami ganun kalakas mag-react nun, hinihintay namin yung kasunod. Parang ganun. So, Hmm. gusto rin naming kumbaga, wag lang tayo manood kasi marami nanonood sa atin, malamang hindi pa rin nakapag-live. So, imbitahan na din natin na tara sama-sama tayo sa Ahon. Sana magawa Hmm. namin ng paraan dito kasi magkakaibang lugar kami. Ako nasa Metro Manila, meron pa tayo taga UP, tapos may mga nasa probinsya. Iba talaga kami lugar na apat. Tapos si Boss Kiko, Marikina, di ba? Tignan Oh, natin, pagplanuhan natin, baka, di ba, sama-sama tayo dun. Mas masaya talaga pag live sa tingin ko. tayo. Pero ako ngayon dahil nabanggit mo yun, mas na-curious ako. Paano yung first time mo nanood ng live? Ano yung naging Bali, experience mo na ikaw? excuse me. Ang una kong event na napanood ng live boss, bali hindi sinasadya kasi pumunta lang ako bumili ng damit sa tawag dito, sa Cavite, yung Hmm. Got Bars Idol M site. Oo. Hmm. Bali, bibili lang sana ako ng damit. So bali, sabi niya, may event kami, sakto manood ka, sabi niya. Sabi ko, sige idol. Pagkabili ng damit, naghintay ako. Hanggang natapos yung event, ganito pala yung tawag dito, experience pag nanood ng live. So nasa pinakalikod pa rin ako, boss. Hmm. Sabi ko, Solo ka nun? solo lang ako nun, boss. Nagmotor lang Hmm. ako. Para bumili lang ng damit sana. Hmm. Bib- So, Bibili ka lang dapat ng damit, nabentahan ka pa ng ticket, no? Shout out kay M-Site. uh, bali, sabi niya, nanood ka ba ng Flip Top? Sabi niya, sabi ko, hindi pa idol eh. Sige, pag may event, i-PM kita sa akin ka kumuha ng ticket. Yon, nagsunod-sunod na yun, boss. Doon ka nag-umpisa. Anong laban yung nasa God Bars? Anong naalala mo pa ano event yun? Hmm, last year, tagal-tagal na rin, boss eh. Pero ano yun, Motus Kaya na? Motos, boss, Motos. Motus. Parang So, bali, Boss Kiko, nung time na nakarami yun, ka. Hmm. oo, parang naramdaman mo yung energy na, ay, iba pala talaga. So, parang hinanap-hanap mo na din yung panonood ng live. Ganito sa Pag Motos, nanonood ka ng pag nanonood ka, Boss Kiko, ng, kunyari, di ka nakapanood ng live, pinapanood mo yung video, nakukulangan ka ba sa pakiramdam? Pag pinapanood mo sa YouTube lang yung video. oo, boss. Pag kino-compare ko na yung mga experience ko, pag nanonood ng live tsaka sa video, parang nakukulangan na ako, boss. Hmm. Iba na, no? Isipin mo ba naman, let's say NBA, di ba? Kung may experience kang manood kila, let's say LeBron, yan, yung mga pinakilala. Makita mo sila, yung intensity, yung kasama mo yung crowd. Ako nga dati, U up lang eh.
sa college lang, alam mo na agad yung feeling ng tumatambol sa likod mo yung mga drums tapos nag-cheer yung paligid. Pero sa TV naririnig mo commercial. Sobrang layo nung sobrang layo na experience. So I-imagine ko gaano kalayo yung alam yung kakulangan na nafe-feel ni Sir Kiko nitong galing live tapos ngayon. Pero ano na ba? Ever since nag-start ka, halos lahat ba ng live na puntahan mo na? So, bali, kung minsan, boss, pag umuwi ako ng probinsya, Mm. hindi na ako nakakapanood ng live, boss. Mm. Parang may isa ata, anong event na yon sa Flip Top. Yung main event sila, kuan boss, sila Idol Lip Cram, tsaka si Sir Deo ata CGL? yun. Sige. Napanood Check ko yung natin. kahit Zoning 17. Okay. 20, boss. Mm. Bali, nasa probinsya ako. Mm. February So, ata yun. ibig sabihin, ever since nag-start ka, isang beses pa lang hindi ka nakapanood ng live? Oo, ng Flip Top dito, boss. Wow! Pero Grabe, pag grabe. nasa mga, tawag dito, boss, pag nasa Cebu, mga ganyan na, Syempre, iba na yan. Pero ever since nag-start ka, kapag Manila ang laban, once ka pala nakamiss ng live crowd. yung zoning. Wow! Lupit, men! Ako medyo nahiya ako kasi syempre ako dito lang ako sa Manila. Tapos hindi nanonood, no? Tapos react, no? Ang lupit. Parang lalo Ayun. tuloy akong Oo, na-excite na na makapag-live crowd nararamdaman ulit. ko kasi mula sa very raw explanation kasi ni Boss Kiko dun sa pakiramdam niya na Mm. nararamdaman ko din eh. Pati yung Mm. difference talaga ng live sa nood ka lang ng video. Mm. Paul, ikaw, baka parang okay na mic mo. Okay na audio ko. Okay Oh, na. Hawak mo na. Pan-talk hinawakan show mo. ka na. Okay, no? Lumipat ako ng pang mobile setup. Hindi, bakit tayo mag-transition dun sa tanong natin kay Boss Kiko kung paano siya nabansag ang Boss Kiko. Gusto ko lang malaman, ilang taong ka na tapos anong Hmm. year mo na-discover yung battle rap? 31 years old na ako, boss. Uy, ka-age ko Bali, lang pala to. ko siya mga high school pa. Mm. Fourth year high school, siyempre. Sa probinsya, boss, alam mo naman, mahirap lang tayo. So, kailangan ng pera, nagtitipid-tipid din. Alam mo yung buhay ng Mm. estudyante. Imbis na ipapang-internet mo, o pangkakain mo na lang. So, bali, Ah. hindi ko masyado nun sa Mm. panood ng, tawag dito, mga video, YouTube. So, Mm. bali, hindi masyadong nanonood ng video dati kasi wala masyadong pera. Mm. Na-curious tuloy ako. Ano yung mo, unang naaalala mo na lumang video na napanood mo? Ang kay Kwan Boss, kay Delo, tsaka si Target. Target. Uy, classic. Classic. Oo. Dami din talaga naabot yung video na yun no? Oo. Cargador bars. Cargador, mga ganun. Spanish bars. Ayos. Nitong medyo late na nag-start yung yung sa Motos. Medyo ilang years na rin after ng flip top nagkaroon ng Motos. So nung panahon na hindi ka pa mas babad sa mga bagong battle, sino yung mga inaabangan mong MC that time? Sa Motos Boss. Sa flip top nung luma pa. Yung luma. Sila Kwan Boss, sila J. King, ganyan. Mm. Sila Idol Sinyo. Sino pa? Si Idol Romano din, boss. Malakas dati. Yun. Oh, lakas. Prime Romano. Prime Romano. Napansin ko kay Sir Kiko. Nagkakabanatuan ka ba? Oo, North yan.
Sa Cagayan Valley po. Cagayan. Parang yung reference niya lahat, ano no, Central Luzon, North Luzon na Pataas. Antro Luzon pataas. rapper. Tsaka J. King Romano, no? Ang very specific kasi unusual na J. King Romano nung time na yon yung aabangan mo. Kasi nung time na yun, magkano kay. Ang usual, May di ba? Looney, Kung ano yung GL ngayon, parang Tipsy D, yung mga Balakid. ganun, Balakid nung Ah, bumabattle pa, di ba? Pero J. King Romano, solid. Natawa ako. Kasi ibig sabihin, talaga si Boss Kiko. May preference talaga siya na specific. Tsaka malamang napapanood niya talaga lahat. For you to mm. choose specific styles tulad ni J. King tsaka ni Romano. Ako nalalakasan ako kay J. King tsaka Romano. Lalo na yung lumang J. King. Sobrang lakas. Lumang Romano din, yung aggression ng, yung alam mo yung bata pa siya na parang wala siyang kinakatakutan na. Oh, pure aggression. Pero mas malakas Uh, Kaya kasi si Romano ngayon para sa akin. Kaya solid Romano. Pati Go. solid din yung Dos por Dos na J. King Romano. Mm. Oh, iconic yun. Tsaka syempre Sinyo. Oh, ito pala, tanong ng, nabanggit na rin ni Paul kanina na tanong ng marami. Ah, kailan, kasi ewan ko, hindi ko na alam kung kailan naging, naging boy topic yung tawag sa Oo YouTube. nga eh. Pero I think, nung madalas ka lang nasa harap or pero kailan mo siya na-recognize din na nakikita ka na ng mga tao? May feeling ba na napansin mo yun? kuwan lang ata boss, this year lang ata yung nagsimula. Yung may Mm. mga palagi sa comment na o nandyan na naman si Boy Tapik sa harap, pinakaharap, palitan nyo yan. Ah, Huwag nyo yung papunta sa harap, nakakasira ng tawag dito, ng view, parang ganun ba boss? oo. Solid eh. No? For sure, mga hindi nagla-live audience yung nagsasabi nun. Boss, yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung in-interview ako nung sa Vuelta boss, anong masasabi anong masasabi mo dun sa mga hindi pa nakapanood ng live? Mm, Anong gusto mong mm. sabihin sa kanila? Ang sabi ko, subukan nyo ring manood ng live para maranasan nyo ring tumapik sa dibdib. Yun ang sabi ko. So, Mm, okay lang naman. ganda. On brand. Sobrang positive din eh, no? Naalala ko kasi nung unang minessage ko si Boss Kiko. Medyo nagulat pa siya na bakit niyo ako interviewin eh. Parang sa comments nga pinapaalis ako sa harap eh. Parang may ganong vibe. Pero ang maganda hindi, sige, hayaan ko na lang siya magsabi. Paano mo, paano mo hinandle yung mga ganon? Every time na babalik kami yung battle, let's say, di ba, nanood ka ng live, tapos papanoorin mo yung video, kasi suporta ka, pati sa video, sinishare mo agad Oh, kapag na-upload eh. Paano mo hinahandle naman na habang nanonood ka ng video na ang nakikita mo sa comments ay, sino ba yan? Tanggalin niyo yan. Mga ganong klaseng comment. so, bali boss, kuhan ganito. Sa training kasi namin, tawag dito, na na-experience ko na yung mga ganyan sa training pa lang namin. Boss. So, kahit anong gawin nilang mura, lait, Hmm. so, tanggap lang ng tanggap. Wala naman sila magagawa, boss eh. Kung ano yung gusto kong gawin, magagawa ko. Tsaka wala silang magagawa. So, parang wala silang pakialam kung ano yung gusto kong Hmm. gawin pa pag nanonood ng Hmm. live. So, hinahayaan ko lang sila, boss. Kung saan sila masaya, dun sila. Hmm. Diyan na Grabing lang kayo. grabing composure din. Pero isipin mo 'di ba? Nasa ka? Nasa Vuelta Valentong ano tawag nito? Yung pre-event video. So, tapos yung mga nagko-comment wala nandun pa rin. Kagaya namin, nandun pa nandito pa rin kami sa likod ng screen Oo nga eh. habang si Boss Kiko ay tumatapik na sa live at ini-interview. Paul, meron And mo to think sasabihin ka? na 1 year pa lang siyang nanonood ng live. Tapos Oo, di ba? meron ka ng ganong presence Mm, sa mm. hindi lang sa live, pati sa mga video. Mm. Meron ka sariling alter ego. Ikaw ba or yung mga tao na yung nagbigay niyan, ng Boy Tapik na ano, na pangalan na yan. Yung mga tao, boss. So ano Mga pakiramdam Si, na tao.
anong pakiramdam na meron kang sariling boy topic na tawag sa'yo? So, para sa akin, okay lang naman, boss. Isang karangalan, napansin nila ako. Kasi wala naman akong gustong gawin kundi manood lang talaga ng yun lang. Tsaka may enjoy ko yung event pa. So, yung mga nagsasabi sa akin na kahit hindi malakas yung bara, nagre-react pa rin. So, okay lang yun. Para sa akin, malakas. Wala namang Mm. ano. Kung saan ako masaya, doon ako, boss. Appreciation talaga yung nakikita ko kay kay Boss Kiko. I mean, merong mga naiinis kasi hindi same sa preference nila. Pero kung makikita mo naman siya, di naman siya dahil nagre-react lang siya para maka-react. Kasi nakikinig naman talaga siya intently. Wala yung nakikinig naman talaga siya, tapos nagugustuhan niya lang din talaga yung sinasabi. Sige, baka may tanong pa kayo before ako mag-move sa next part. Yan, Paul. Ako na yung expert eh. Next part. O, sige, ito. Next part ng pag-uusapan natin dahil nabanggit mo na rin yung feeling sa live, nabanggit mo na rin yung pagiging live crowd. For sure, alam na rin ng lahat na ang magiging finals na isa buhay ay GL versus Vitrum. Ayan. So tatanungin ka muna namin bago tayo magpunta sa mga ibang prediction or what. Ano yung feeling nang mapanood sila both personally, yung actual performance nila? Kasi kami on video namin nakikita. So, Context din kasi, ang dami namin nakuha ang comments, boss. Kaya sabi ko, gusto kong marinig to talaga. Ang dami namin nakuha ang comments tungkol sa reaction namin dun sa dalawang battle na yun. GLEJ tsaka Vitrum Slack 1 na iba daw talaga yung rehistro dun sa crowd. Tapos syempre, hindi naman namin alam yun. Nanonood lang kami ng video. So kung ano lang nasa video, yun lang yung pumapasok sa amin din. Kaya gusto ko marinig, ano yung pinaka napansin mo din na difference ng live? Umpisa Especially dun natin sa sa experience mo kay GL. GL muna. So, kay Idol GL, mga boss, di ba, crowd favorites siya ngayon. Parang yung gustong manalo sa buhay. So, yung last battle niya kasi, malakas siya. Kaso kung hindi lang nag-stumble siguro si Idol EJ EJ? Power, oo. So, may tulog din siya dun eh. Oo. Malakas din yung bit ni Idol EJ doon. So, baka yung mga judge kasi parang doon sila nagbase sa pag-stumble ni Idol EJ. Kaya nanalo si Juan. Pero malakas din naman yung baon ni Idol GL doon. Kung tatanungin ka dahil na-attendan mo yung ibang live. Ano yung kahit hindi lang dun sa GL EJ Power, no. Pero ever since na napanood mo siya ng live, ano yung na experience mo sa kanya bilang fan na nanonood personally kapag GL yung nagpa-perform? Ano yung mga naiisip mo, nararamdaman mo pag ganun? Yung nararamdaman ko yung parang tututukan mo ba talaga yung every sinasabi niya. Kasi kung minsan hindi hindi ako nakakasabay sa mga sinasabi ni GL. So talagang iisipin mo talaga yung mga sinasabi niya, boss. Kaya talagang makikinig ka bago ka mag-react. Yun. So, kagaya nung last battle niya, kinig-kinig lang. Maganda yung mga bit-bit niya. Yun lang talaga. Kinapos lang talaga si Juan. Idol EJ. Sige, doon naman tayo sa other side. Since tapos tayo, Jill, ano naman yung experience mo live kay Vitrum? Kay Idol Vitrum naman, yun yung para sa akin, boss, yun yung pinakamalakas na performance niya sa Overall, lahat. laban niya. Sobrang lakas. Nung tinanong nga ako Go. nung tinanong nga ako nung nag-sound check, ang sinagot ko nga doon si Idol Slack One para sa akin. Kaso
nilamon siya ni Kwan, Idol Vitrum. Mm. Ang lakas ng material na ginamit niya doon. Anong difference ng napanood mong Vitrum ngayon sa mga dating laban? Mas uhaw ngayon yung Kwan kasi nasa tournament siya, boss. Mhm. Mas preparado. Ayos, ayos. May tanong din ako. Ito, dahil sa comments sa videos namin to sa reaction, no. Minsan kasi, ewan ko kung totoo or kung gaano kalaki yung effect na sinasabi nila yung audio medyo pag in-upload na medyo syempre tinatanggalan ng noise. So nag-iiba yung yung tunog ng crowd. So minsan may mga linya na pag pinanood mo sa video parang walang naririnig sa crowd pero based sa comments merong klase ng reaction na parang medyo tahimik lang pero gumaganon yung crowd na hindi mo Hindi lang maririnig eh. rumirehistro. Hindi lang Oo, hindi mo rumirehistro. Siguro mm, mababa yung decibel. Pero kung andong ka, mararamdaman mo yung dagundong siguro ng pag ng oo, mga oo. Ganun ba yung yung naging tunog nung rounds ni Vit na alam mo yun, nung napunta na sa medyo dark humor talaga na parang sa video kasi parang Oo. hindi nire-reactan eh. Pero ano yung crowd experience nyo nung yun na nasa round 3 na ni Vitrum? Yung nung rounds na ni Vitrum, boss, talagang ramdam mo yung bawat sinasabi niya talaga. As in, Mm. hindi ka na lang magkokon eh. Talagang yung pakiramdam mo talaga, ang sinasang-ayunan mo na lang ba yung mga sinasabi niya. Yung katulad Mm. ng sinabi mo kasi yung reaction mo na, yung parang Mm. dinadamdam, tawag dito? Ramdam na ramdam mo yung mga sinasabi niya. Mm. Hindi, Mm. mga ini-speak niya sa kalaban, parang nararamdaman mo rin eh. Yun, Mm. boss. So bali nung round 3 hindi siya yung klase ng reaction na hiyawan eh, kundi dahil alam mo yun, ano tawag doon yung para sa mo, mapapaganon ka lang na Parang ninanamnam mo yung yung oo, linya. kaya hindi Yung masyadong sakit. rinig sa video. Oo. Parang kayo yung nasasaktan para kay Slack One eh. Parang gano'n yung nangyayari, no? Kasi yung mga MC sa Kapag harap din gumagano, di ba? Ah, Pero ano din, doon din sa sinabi ni Boss Kiko, bukod doon sa hindi rumirehistro sa mic yung reaction, nabanggit din ni Slack One doon sa reaction niya na minsan kasi, kaya minsan nafe-feel natin, ba't di nagre-react yung crowd? Minsan mm, kasi, hindi rin daw pala naririnig ng maayos ng crowd yung sinasabi ng MCs. Kasi, mm, pag sa video, dumadating na sa atin, napapanood natin sa video, syempre naka-edit na yun, naka-post-prod na yun, lalo na yung audio. So, doon malinaw. Pero sabi ni Slack, nung una daw, yung first round niya, nung binabagtas niya yung mga first lines niya, feeling niya hindi siya naririnig ng crowd. Kaya mm. naiilang na siya. So Kaya daw may ganun sinisigaw din niya eh, no? palang, oo. So may ganun din palang factor yun na, teka lang, nagre-react ba sila? Narinig ba nila ako? So may ganun Ah, din pala yung MCs. Kaya ah, isa yun sa mga, sabi ko "Oo nga no, so factor din pala yun. So bukod doon sa reaction ng crowd, pati yung MCs, doon sa live, kung paano rumirehistro. So hindi talaga natin siya pwedeng tignan as face value na, ay hindi nag-react yung crowd. Kasi baka ah, hindi narinig, or baka nag-react, hindi lang nag-rehistro. oo, oo, gets. May mga ganun talagang, meron ba talagang mga ganong time na hindi nyo marinig yung sinasabi? kung malayo sila sa kwan boss, sa mic, kasi kung minsan, nung nakaraan kasi nasa pinakalikod kami, wala Mm. ako doon sa, so pag lumalayo sila sa mic, yun, hindi masyadong naririnig. So, ewan ko na lang doon Ah, pinakaharap boss kung naririnig nila o hindi. Kasi mm, malapit sila dun sa kwan, mga MC. mm. So may factor din. Kaya maganda rin Factor. na nasa harap ka, no? Na kapag, kasi ikaw madalas ka sa harap eh. So kahit minsan lumayo sila sa Sa mic, mic, oo, rinig mo ba? maririnig mo pa rin. Ay, curious din ako kasi yung sobrang laki ng event nung venue eh. Yung sa Metro Oo, 10. Trotel. Oo. Ano yung difference kapag ganun yung venue versus kunyari ikaw nanonood ka rin ng mga small room battle like 1 minutes sa loob ng branded, di ba, nanonood ka sa Motos. Ano yung difference sa experience?
kapag malaking venue tsaka yung mga small room, 1 minutes ganun. So yung experience ko, boss, pag malaking venue, mas okay siya kasi tsaka yung pag malaking venue kasi tawag dito, pina-priority nila yung ah, comfortness ng mga manonood, parang yung aircon dapat Mhm. ganito kalakas. Oo. Sa small room kasi hindi masyadong, sabi nga ni Idol Sinyo, yung sa pulo, di ba? Nagla Oo. pwede ng Sige, budburan gets ng na. Gets. May Okay. witness. Balik tayo. Balik tayo Nadagdag sa yung, balik tayo nadagdag yung muna. bashers natin. Balik tayo sa topic. Punta na tayo sa part na yung kasama sa 1K sub-special natin ay predictions sa magiging isabuhay finals. Umpisahan natin sa GL run muna. O- kay Boss Kiko muna tapos dagdag tayo ng insight. Sa naging run ni GL mula umpisa ng isabuhay, ano yung nakikita mong pinaka-strong points niya na madadala niya sa finals? natatalo lang naman si GL, boss, pag nag-Istanbul eh. Katulad nung laban niya Mhm. kay Lipcram, di ba? Oo, Ah, Basta oo. Istanbul, meron yan. Wala akong masasabi dyan kay Idol GL. As, yun lang talaga, wag siyang mag-stumble. Yun lang. Anong paborito mong aspeto ng ginagawa ni GL as an observer? Yung train of thought. Maganda yung mm. train of thought. Doon Mm. siya nakilala. So, kung mas enhance pa niya yun, boss, pwede siyang sa buhay champion. Okay. Kumbaga maximizing yung strength niya na mismo, no? Sige. Yung Kayo. Anong... Ay, go. sige, nagjo-jokes na rin siya eh. So, Mm. yun lang, boss. Naglalagay na siya ng bagong elements. Dumaan na rin siya sa prism ni Idol Sakwan. May mga memes, may mga pa-family feud na siya, surprise quiz. Pero Yung sige, ako na rin, GL run. Oo, yung GL run, una talaga, GL talaga ako eh. Pero nung tumagal-tagal, hipster kasi ako eh. Parang parang before it becomes cool eh. So nung medyo naging mainstream na si GL, personally nagagalingan ako, gusto ko pa rin. Pero nung lumilitaw kasi si Vitrum, pero mamaya na yan. Pero ngayon GL kasi nasabi ko nga sa review natin kay GLEJ na medyo na ano na siya ng mga tao eh, na inaabangan yung mga sinasabi. Tapos parang automatic goods yan kaagad. Basta si GL nagsabi. May mga ganun na siyang ano eh. Pero tulad nga din ng sinabi ni EJ, napapanindigan naman niya. Tsaka agree ako dun sa sinabi ni Boss Kiko kanina na may tulog si GL sana kay EJ noon kung hindi lang nag-stumble si EJ. Yun din naman yung ano natin sa reaction video na yun. Kung hindi nag-stumble si EJ, tama si EJ talaga yun. Parang nakukulang yung ano ni GL dun sa part na yun. So ngayon, basta wag silang mag-choke pareho, panalo tayong lahat dito. Yun talaga eh. Sobrang yun lang Boss, eh. Actually, din ako kinakabahan eh. Pag baka may mag-choke kahit sino sa kanila. Parang sayang. Parang Slack One Pitrum din na nag-choke si mm, Slack. Sayang, ganda. Sobrang ganda sana nung ano. Pero, ayun, yun pa din. Concept, excited ako nung ko-concept niya kay Vitrum. Malamang hindi salamin kasi luma na. So, tignan natin. Excited ako. Sobrang unexpected kasi ng matchup. Although ito yung hiniling ko na matchup, unexpected pa rin siya. So, ang pinaka-expectation dyan, GL Slack One, yun talaga yung expectation, GL Vitrum. Hindi ko alam may expect. Merong merong sobrang nag-stand out na comment sa akin sa isa sa mga doon sa reaction video natin kay GL versus EJ.
So merong comment doon na ano, sabi, 2 beses daw na binuenas sa stumbles and chokes si Mm. GL. Kasi 'di ba meron kay Sur, tapos Mhm. Mm. meron kay EJ. So parang ano daw, kailangan niya daw talagang galingan Oo. sa next one para hindi lang choke yung isang Hindi na factor kung magkailangan kamali. bakit siya Oo. nananalo. Pero Mhm. ano pa rin sa akin naman sa run ni ang mahirap dito sa isa buhay run ni GL kasi nagbebenta siya ng concepts 'di ba? Inaabangan kung paano niya i-upgrade yung sulat niya. So, ang hirap nun sa tournament. Oo, Kasi tama. sunod-sunod yun So, ang ang question is paano niya iwa-one up yung previous, 'di ba? Kasi solid, sigurado kalaban pa rin naman niya diyan yung expectation sa kanya kasi sobrang taas ng expectations kay GL. So, yun yung sa tingin kong mahirap dito sa isa buhay run ni GL. Bring up ko lang yung linya na binanggit niya kay EJ, no? Yung sabi niya, ikaw may room for improvement. Ako walang room for mistakes. Yun yung Hirap gusto ko na. rin Puro bigat ibanggitin na, eh. bigat nun. And, Kapag and pag pinag-usapan GL in terms of expectations, parang kailangan laging 11/10 yung next niyang Oo. performance. Kasi even mag 10/10, Di na eh. kulang Parang, para sa mga oo. tao. Alam mo yun, sobrang laking weight para sa isang tao na kahit sobrang ganda ng ginawa mo, pag yung next battle mo ay pumantay ka lang doon, sasabihin, ay mahina pala to. Pero i-spit yun ng ibang tao, yung dala mo, magiging sobrang, Oo. Yung 'di ano, ba, linya grabe niya yung kay EJ, pagtanggap. di ba? Mm. Ako mag-spit ng linya mo, magiging wak pa. Ikaw mag-spit ng linya ko, aba, isa buhay, champ na. Oo. I think isang ano yun, isang bukod kay Vitrom, isa yun sa mabigat niyang kalaban dahil ine-expectan na siya ng tao ng ngayon pa nga lang nagtu-theorycraft na yung mga tao eh. Na kung makikita mo sa comment, sinasabi na doon na hindi, may sineset-up na yan na kwento mula umpisa pa lang. May di ba may gano'n na Paano parang kung wala, ikaw, di ba? Paano kung paano, wala? oo, paano kung wala? Di Parang, ba ma-let down yung mga tao na sineset parang, up mo yung sarili mo for disappointment kay GL. Di ba? Parang, oo, paano kung wala? Okay lang naman kasi nawala eh. So, paano kung wala? mm, Di ba? mm, mm. Kaya feeling ko ang laki ng ang laki ng dala niyang weight bukod sa expectation. Actually, nagpa-poll tayo eh para sa subscribers natin. Almost 600 na yung bumoto. Sa 600 na boto, 70% ay GL yung boto nila, 30% Vitrom. So doon pa lang makikita mo na kagaya na sinabi ni Boss Kiko, crowd favorite eh. Parang GL na yan eh. Parang ano yun, di ba? Automatic na para sa ibang tao. Sinasabi nila na um, kung hindi mag-choke si GL, sure champion na parang walang ibang dadalhin si Vitrom na kakaiba. Pero hindi yun knock against Vitrom, kundi ganun kataas talaga expectation ng Sa tao kay GL. expectations, sa pagka-favorite ng tao kay GL. Sobrang laking bagay. Ah, hirap i-one up. Kagaya ng sinabi ni Paul, ang hirap ng ganong feeling na hindi lang basta nagpe-prepare ka para sa kalaban mo. Ngayon titignan mo yung mga lumang battle mo. Mas maganda pa ba ito sa soul ko dati? Yung sa battle bago yon. Yung battle bago yun, mas maganda pa rin ba? So, ang Mas maganda ba daming yan dun sa kailangan. performance na kay Sayad? Yung biglang, layo-layo Oo. lang, pero solid kasi. pero nabanggit niya yung sinasabi ng mga Comment. nagko-comments na Mm. may sineset-up na daw yun sa umpisa pa Mm. lang. Nabanggit din yun ni Slack dun sa reaction video niya na may tinatanim si parang GL, may yeah. may tinatanim na siya na pang block na angle. Mm. Feeling feeling ko yung tulad 'di ba na mention ni Ian yung ikaw may room for improvement, 'di ba? Mm. Ako walang no room for mistakes. So sa tingin ko isa yun sa mga isa yun sa mga tinatanim niya na alden. Pwede, no?
Para mabigyan din siya ng grace ng tao na kung Mm. magkakaroon ng hindi expected na performance, babalik sila doon sa, oo nga naman, bago lang naman din to si GL, di ba? May magkakaroon ng, magandang ano yan magandang angle yan. So, parang sinabi La- rin ni Slack na game plan. lagi ko yung naririnig, especially sa mga 3GS, yung term na mind conditioning. Mhm, And mhm. sa tingin ko yun yung isa sa malaking in-upgrade din talaga ng in-upgrade ng mga battle rap ngayon kasi may mind games na nakasama ngayon eh. Hindi Mhm. lang ang Sobrang layo na dun evolving. sa banatan lang talaga. Oo. Lalo na sa tournament. Kasi alam mo yung possible mong makakalaban eh. So kung iniisip mo, kung kailangan mo rin isipin na kung manalo ako dito, ito yung mga next kong makakalaban. So kailangan mo na rin paunti-unti mag-set up ng plano para doon. Si Slack nga, 'di ba, yung binanggit niya na parang doon sa review niya, pinaghandaan ko rin yan si GL eh. Sabi niya nung nag-ano siya na Inaral na niya pinaghandaan in ko rin yan, advance. inaral ko yan, ito yung ginagawa niyan. Kapag may nakikita siyang threat kahit malayo pa na pwedeng makalaban niya, uumpisa yan ng line marking, ganyan-ganyan. So bawal mo na masyadong gamitin. Ah, doon pa lang sinusolusyonan niya na before niyang makalaban, parang humihina na yung effectiveness. May mga contingency plans na kahit hindi pa yun yung kalaban. Pero nakaka-excite din, kagaya ng sabi ni Boss Kiko, anong concept ang dala niya dito? Dahil finals siya to eh. Kumbaga, culmination ng lahat ng naging performance mo sa isa buhay, ano yung dadali mong pang closing. Tapos after mong makita yung ginawa ni Beatroom kay Slack, ano yung gagawin mo kay Beatroom? Di ba? Ikaw ba may ano ka dyan, may idea ka nung sa tingin mong hinahanap mo sa magiging performance ni GL, Boss Kiko? Yun lang boss yung sabi mo kanina na dapat maging 11/10 katulad Mhm. nung mas sigitan pa niya yung last performance niya nung nakaraan Mhm. kasi yun nga kung hindi nag-choke si Idol EJ Mhm. tulog dun talaga. So Mhm. expectation na lang talaga mas taasan pa niya yung last performance niya. Yun lang naman. Wala namang problema doon. May follow-up lang ako na maliit dyan, Boss Kiko. Mhm. So, kilala natin si GL na parang, actually sila pareho eh. Parang nag-uumpisa pala mag-infuse ng comedy Mhm. sa, sa mga game plan nila. Saan mas malakas ang tapik mo? Pagka sa bars o sa joke? Depende kasi boss kasi pag yung pilit kasi na jokes Mhm. ng katulad ng mga Ramdam ba sa jokes niya crowd no, yun? yung kasi si GL kasi hindi siya nakilala sa jokes eh. Hindi Mhm. katulad sa Idol Sinyo na kahit di malakas na jokes, basta si Sinyo nagbitaw, Katawa malakas na. na. O, di ba? Mhm. Mhm. Yun lang, boss. Ay, may tanong ako dahil dyan, connected dyan. Totoo ba, parang same ba sa rehistro namin sa video na wala masyadong reaction yung Family Feud na scheme niya? Parang wala rin, boss. Wala talaga. So hindi siya audio issue kundi hindi masyado natanggap din talaga yung Family Feud. Sayang no. Parang nagulat din kami na, gagawin niya pala to. Parang Oo. ganun Parang, ba? ano Hindi na naman si G. nangyayari? Ganun na. First Hmm, flop na yun sa mga no? Sa mga Scheme. oo, boss. scheme niya. Yung ding-dong, mga ganyan. Ah. At di ba, Ender, tsaka Tapos tas ginawa pang biglang, Ender, no? Ginawa niyang Ender. Parang ang lakas na nung, ano ba yung before nun? Yung Colorado. tatanggalin ko yung kulay, uuwing Uuwi walang kang kulay Denver. itong Colorado. Parang sobrang lakas na nun, no? So parang ibig sabihin, same ba sa naging reaction ng crowd na parang, di ba hiyawan sila doon? Uuwi tong Denver, yung Colorado walang kulay. Tapos biglang bumaba dahil doon sa Ding Dong. Tama ba? Ganun din sa inyo? So, yun nga, boss. Ah. Gulat na lang kami na binanat. Ding-dong. Tapos, Ding tapos na. Dong.
Parang wala na ibang pupuntahan yung Dingdong kundi Dingdong Dantes din eh, no? Hmm. Okay, sige, move on tayo sa next. Sa next na kalaban niya, Vitrom naman. Ikaw na rin una namin tatanungin. Ano yung mga naging observation mo at comment mo sa isabuhay run ni Vitro mula nung umpisang laban kay Marshall papunta dito sa dulo kay ano pa, kay Slakwan na. Kay Idol Vitrum naman, boss, yung Mm. kanya kasi parang palakas ng palakas siya eh. Mm. 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 Lalo yung last na laban niya ngayon, mas preparado na, mas uhaw. Mm. Parang may gusto siyang patunayan ba na kaya kong mag-champion dito. Parang ganun ba, boss? Mm. So, Mm. Mm. nagulat nga kami nung live. So, gulat. Ang lakas talaga niya, boss. Talagang papatapik ka na lang sa Papatapik ka talaga. lakas, boss. Kahit sa Talagang reaction winal. namin eh. Boss lang. Oo nga. Kaya siguro tanggap din talaga ni Slack yung ano eh. Kita mo naman sa reaction niya na sa dulo, tanggap naman niya yung nangyari. So, medyo yung sa oras, Ah, parang segundo na lang bago mag something. mali ka Medyo na umilag. bilang-bilangan ng oras. Parang ganun. Okay, Parang di na rin wala na siya masyadong conviction nung sinabi niya na siya yung magcha-champion that time. So parang siguro na naramdaman niya rin yung naramdaman niyo sa crowd. May tatanong ka, Paul? Hindi, ako naman agree ako dun sa, hindi ako nakatutok kay Vitrum. Parang si Mhm. Vitrum yung isa sa mga tinutulugan ko na parang rising MCs lately Mhm. na parang wala ako dun sa bandwagon niya. Nandun ako sa kabilang Oo. bandwagon. Oo. So, ngayong nag-review ako ng isa buhay run niya. Ang isang napansin ko sa kanya, grabe yung mental niya pagdating sa laban. Mm. As in, sa interview, parang Dudurugin ko tong mga to. Ganun mga kasi sinasabi niya eh. Sa walang interview friendly, pa lang. walang friendly. Walang Oo. friendly dun sa mindset niya hindi ko alam kung kahit sa likod, no. Pero merong ganun talagang mga competitors yung yung competition kasi yung Kalabang kita, gano'n. no, Mm. Mm. talaga parang naka-earphones na Lebron yung naiisip ko pag- pagka May beats ini-interview Hindi eh. sa No? mga naka-spot, sa mga interview. na Yung hindi naka-beats. naka-Spotify Premium. Hindi na, di ba, sabi ni Lebron ayaw niyang bilhin yung Spotify Premium. Anyway, naisip ko lang. Tanong ko kay Boss Kiko rin, dun sa run ni Hindi ko lang Vitro. Ay, go. Go. si Idol Vitrum sa likod ng camera, boss. Sobrang bait. Mm, Yun nga yung Na kasi tatanong ko sana eh. sorry. Go lang. okay lang. Nakasama ko siya sa Motus tsaka sa Pulo. So, nanonood din siya. Mm. So, sobrang bait. Ayun, yun nga yung tatanong ko. Kasi napansin namin last battle, 'di ba, kay GL nanonood siya dun sa baba. Dun React siya sa eh. laban nila. Nagre-react siya pero ano lang siya, chill lang siya. Hindi siya yung Nonchalant. malikot. Pero pag nandun na siya sa stage, siya nagwawala siya sa stage, paikot-ikot, Masayaw. tumatalon. Oo, so kaya yung tatanong ko sana is, ganun din ba siya back off stage? So bukod sa mabait, ganun din ba siya kakislot off stage siya parang hyper o iba? Hindi naman, boss. Hmm. Talagang persona niya yun sa battle. So yung pagiging pangungupal niya sa stage, persona niya yun sa battle. Na kaya niyang i-separate, i-on off kumbaga na pag performance mode ito ako, pero pag normal ko ganito ako. Tama ba? Parang ganun yung sinasabi mo. Mm. Yan, yung gusto ko matanong. Sa Ranivit, anong pinaka gusto mong performance niya sa tatlong Itong, nagdaan na itong huli, boss. ah Yung pinakamalakas. surprisingly, no? So para sa akin, para sa iba rin siguro surprising na yung pinaka-dark na Mm. performance niya, yung pinaka-gusto ng tao. Pero I could see why din eh. Kasi parang talagang nag-draw na siya ng linya na ito hindi nyo Oo. kayang gawin. Oo. Ito yung gagawin ko.
may tanong ako dyan. Do you think yung mga MCs, tulad din ba ng, kasi sa NBA, maririnig mo yung mga players na, kunwari, ah, si si Tatum, meron Mm. siyang text kay Kobe, ganyan, parang, or yung mga idol nila nagpapa-advise sila. Mm. In my mind, do you think may nagpapa-advise? Kunwari, kasi nakikita ko na nung ginrab ni Vitrum yung yung villain role. Mm. So, sino ba yung mga villain sa Flip Top? Sila Shay. So, you think Price tag. price Price tag. tag, Millionaire, di ba? Price tag. So, sa tingin nyo ba, parang nagtatanong sila ng ano ba yung mga pwede kong i-improve sa labang ko, ganyan. Kasi ang iniisip kong parallel dito is, nung yung branding ni Shay na love team nila, tapos siya yung bad boy ng bad boy ng isa buhay that time. So sa tingin niyo may ganun, may advice sa kanya na i-grab mo na tong villain role na to, isama mo na sa branding, ganyan. Sa, sa tingin niyo in-advisean sila ng mga more seniors na MCs kung Ano ano yung kasi yun magiging para brand. sa Hindi akin hindi sulat Ano lang, parang Oo. advice kung paano yung mindset, paano Sa akin yung kasi strategy. dito parang grupo-grupo eh. So, depende na lang kung sinong tropa mo talaga eh. So, kumbaga kung a-advisean ba example lang, specific, kumbaga a-advisean ba ni Price Tag si Vitrum, Mm. medyo malabo kasi ewan ko kung nag-uusap sila. Or a-advisean ba ni Shay si Vitrum, hindi ko rin alam. Hindi ko rin naman sila nakikitang magkasama, kundi kumbaga hindi sila magkagrupo ganun. Pero ang pakiramdam ko talaga dito, um, sariling decision lang ni Inyo. Vitro. Kasi lumabas lang eh. Hindi naman talaga, ang pinaka-strength ni Vitro, isama ko na rin yung sagot dun sa, ang pinaka-strength ni Vitro, yung pagsipat niya ng angle. Kung ano Mm. yung titirahin niya. Mm. G-Clown, di ba, ang tinitira niya, ikaw ang Iyakin. gumaga ng palpak. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong mang-asar. Ikaw yung umiiyak sa rap, parang ganon. Tapos, ganun din yung mga laban niya eh. Kumbaga, yung mga tao kasi ngayon, dalawa yan eh. Hindi lang gumaling si Vitrum, hindi lang siya nag-expand, pati kasi yung mga tao ngayon naghahanap na ng ibang lasa eh. Na yung mga angles ngayon sobrang intricate na hindi pa nagagamit kasi uso yung ganun nagamit yung angle na yun. So ngayon naghanap sila ng mga hindi pa nagagamit na angle. So feeling ko lumabas lang yun sa mga angles na pinipili niya na dahil sobrang effective niya sumipat ng angle, mararamdaman mo na sasaktan yung kalaban. Dahil doon, syempre, pag may nasasaktan, pag Pilipino, isipin yan, oy, may nasasaktan, yung sumasakit sa kanya, yan yung villain. So, parang doon na niya kinuha, sige, ang kining ko na to, dulo na finals na yung kasunod Akin na to. So, yun din yung prediction ko na gagawin niya kay GL, hahanapan niya ng angle na hindi naman, not necessarily personal Kasi kunyari kay G-Clown, hindi naman personal yun Ano yun konteksto ng battle yun Hanapin niya ng angle si GL na, ewan ko, paano niya i-breakdown si GL na ang goal niya is maparamdam sa atin na yan yung weakness ni GL. Na pagkatapos ng laban nila, kung maging effective yung angle ni Vitrum, ihina yung tingin ng tao kay GL. Yun lang yung ikapapanalo ni Vitrum sa laban nila. Kung magawa niya yun. Kumbaga walang middle part na panalo kayo tapos okay, parang unscathed lumabas si GL. Hindi. Maapektuhan talaga yung perspective ng tao kay GL kung mag-succeed si Vitrum. So, di ba sobrang villain nun? So, parang siguro naisip niya doon na, sige, embrace ko na to. Kaya rooting for Vitrum ako. Hindi dahil gusto kong maano si GL Kasi mas nasubaybayan ko yung niya, yung journey niya. Iba yung iba yung difference pati yung reception sa kanya ng tao. Tsaka underdog feels, 30% ng bumoboto kay Vitrum ngayon sa poll natin. So ayun, mas kay Vitrum. Tsaka yun yung sagot ko doon kung may nag-advise ba sa akin tungkol sa villain role. Okay, Boss Kiko, ikaw, tingin mo. Parang ganun din, boss, yung fan ko. Sa tingin ko rin, parang ganun. Kay Boss Diles, sinabi niya. Sangayon din ako doon. Sarili lang, no? Mm-mm.
Ako ako mas ewan ko bakit pero mas subaybay ako kay Vit simula nung quarantine pa. Naalala ko sumali pa yun sa buhay, yung small room. Doon ko siya pinaka natripan talaga. Nag-umpisa doon. Kalaban niya si Onyx. Alam ko yun yung medyo controversial na battle, yung Onyx na battle na yun. Tapos nung pinaka natripan ko na siya. I mean talagang sinubaybayan ko na siya nung nakalaban niya na si Goryo. Si Goryo yung talas kasi nung haliyo ako sa small room, putik, kahit nung nag 1 minutes, 'di ba? Grabe yung presence ni Goriong Talas pag nagsa-small room. Tapos doon ko nakita yung style na dinala niya kay G-Clown. Alam ko napansin rin ni Batas na parang pinapakita niya doon na walang senior sa akin. Mm. Kung veterano ka dito, kung kunyari ikaw G-Clown, nakalaban na si Looney sa isa buhay, walang pakialam. Wala akong pakialam sa'yo. So, hindi siya mama ng sa kahit sinong senior kapag mismong battle na. And sinasagot niya pa nga, pinapakuluan niya habang nag-i-spit si Goro, di ba? May time doon na tungkol sa K-pop. Tungkol sa K-pop eh. Basta may banat si Goro tungkol sa K-pop. Tapos sumagot pa siya. Sabi niya, sumagot siya habang nag-spit siguro, wala siyang pake na i-cut niya yung sinasabi ng kalaban niya. So, doon sa part na yun, nakita ko na hindi siya something na sinabi lang sa kanyang gawin. Matagal niya na ginagawa. Hindi pa lang masyadong na-appreciate at na-embrace ng tao na gano'n na yung ginagawa niya. Pero from that, nung pumasok pa lang siyang gano'n, siguro kasi ang mas nag-stick na branding lang sa kanya before ay yung political views niya. Para sa tingin ko lang. Kaya parang, uy, ganito na siya. Pero hindi, matagal niya nang kinukupal yung kalaban niya. Kaso, kung si Zack may tendency i-sacrifice ang round 3 para sa magdrama, sabi ng mga ibang kalaban. Si Vit minsan, wala siyang pake sa buong round niya para may sasabihin siya about a certain topic. Para kay Social Onyx, yun nga, social issues. Oh, which is close to his heart dahil gusto niya, mayroon talaga siyang pinaglalaban. So, nakita ko lang ngayon sa naging isa buhay run niya, naging seamless yung transition kapag maglalagay siya ng political views, ilalagay niya yung comedy, i-relate niya sa kalaban. Lahat yung pagsasama-samahin niya. Dati kasi nagiging, okay, tapos na yung first 2 rounds, ayan na, magrarally na siya sa round 3. Parang may gano'n. So may tao na, Parang yan, yung sinasabi mo yung, ang tunay na, porket pangit ka, tunay na gangster ka na. Ang tunay na gangster, yung mga binoto niyo magnanakaw. di ba may ano na siya, magaling na siyang maghalo ng topic in a way na abot na ng crowd. Yung sinasabi niya. Sabi nga ni Marshall Bonifacio, Mm. nahuli na nila kahit si Marshall, kahit last year, Mm. ang ganda din pero sabi nga niya, nahuli na nila yung flavor, yung tamang timpla kung paano nila aatakihin yung mga battle, di ba? Yung mga rounds nila. Kasi So, parehas silang di ba? May mga social issues, may commentary sila sa mga nangyayari. And yun yung nakita ko kay Vitrom. Yun yung para sa akin hindi yung pagiging villain yung na-solidify niya, kundi i-mix lahat ng style niya na yun in a way na tanggap na ng tao. Kasi dati wala namang nagre-react pag sinabi niya yung, let's say, komunista something Red at saka politiko, red tagging. Wala. Kasi nagiging full round 3 yun lang na para ka nagbabasa ng essay. Pero ngayon, minsan hindi mo napapansin until late na parang puro reference pala ng reference pala yun ng activism yung mga nabanggit niya tapos ikaw Oo nga. nagre-react ka na ng hindi mo napansin. So Alam. I think yun yung naging pinakamalaking improvement for me sa run ni Vitrum and sobrang nakaka-excite kasi sabi niya kung subaybay rin kayo sa socials ni Vit, parang sabi niya, this is the time na feeling niya pinakamalaya na siya sa battle rap. Na nung nakita niyang si GL na kalaban niya, bukas na yung battlefield para sa kanya. Wala na siyang kailangan i-abide by sa battle rap. And I think nakaka-excite yun. Meaning, kung ganun sila
kalibre yung feeling nila na gawin ng kahit ano. Siya, bakbakan na malupit to. Alam mo, bakbakan talaga yung mangyayari dito. And siguro kaya sabi ni Ian, manalo matalo si Vit, parang imposibleng mananalo si Vit na hindi duguan si GL. Tapos si Vit, si GL din ganoon. Imposibleng manalo siya kay Vit nang hindi siya sasabay sa, hindi pwedeng sinabi niya lang kay EJ na wag niyo akong daanin sa presence. Sabayan niyo sulat ko. Kakainin ka ni Vit sa presence niya. Na Mm. nadadala niya kahit yung tao, kaya niyang yung crowd favorite, kaya niyang i-turn against the people yung crowd favorite sa paraan niya ng pangungupal. So, ano to? Exciting. Exciting na Anti-hero talaga, finals. no? Yung dating ni Oo, ang ganda. Ang ganda. Vitrum. Kasi nakita ko si Vit, ang galing na mag-rebat eh. Si Vitrum. Mm. Yun nga yung Ah, rebuttals mm, niya. mm, Pumapasok na eh. pasok na talaga. At saka kahit hindi tumatama, kaya niyang ibalik. Naalala ko yung nag-choke si Marshall. Tapos, inaasar na ni Vit na nag-choke. Tapos nag-choke din siya nung time na yun. Tapos, pero siya naibalik niya ng maganda. Tapos, hinampas niya pa bigla sa puwet. Bigla hinampas siya sa puwet. Tapos, okay na ulit yung crowd. Tapos, kay GL nitong huli, parang may mga rebat siya na parang nag-start pa lang siya ipasok yung rebat. Tapos, may Parang dry. requirement yung feel kasi ng rebuttals kay ni GL para lang may rebat. Parang gano'n. Mm, Kaya kahit hindi medyo tumatama pa. mm. So I think ito na lang kasi kung wala kayong ibahin ko na yung question. Kasi maganda rin na masurpresa tayo sa angles nila eh. Ibahin ko yung question. Sa tingin nyo, saan mga aspeto ng battle rap lamang si GL kay Vit at si Vit kay GL? Yun na lang. Saan sila lalamang kapag usapan ay performance na ng battle rap nila? Ako, inumpisa ko na lang doon, rebuttal sa akin. Rebuttal, Vitrum, mas mataas sa akin versus rebuttal si GL. Kayo? Ako angle kasi kay GL, umaanggulo din naman siya ng maganda. Tapos nakapaloob sa konsepto. Pero Mm. na parang alam mo yun, na-overpower ng concept yung angle. Kunyari kay Sayed, ang punto lang naman niya doon, mas mas advanced ako sa'yo. Kunyari, yung, di ba, yung future niya na pag nagtiktik ka ng kalawang, sa'yo walang matitira. Ganun lang din naman yung buong niya. Pero na-overpower nung yung sinasabi niya yung last line niya. So, naging time traveling, ganyan. Pero maganda yung angulo. Pero hindi siya ganun kasakit, kumbaga. Ako, personally, mas na-enjoy ko yung magandang angulo kaysa sa magandang konsepto. Parang yung ginagawa ni Vitrom recently, gusto ko talaga yung ginawa niya kay G-Clown. Ang ganda ng angle niya doon. Pati kay Slack One na hindi si Slack mismo yung tinira niya, buong 3GS. Actually, buong kultura ng hip-hop eh. Parang sinagasahay. Pero, connected yung mga punto niya. 'Di ba? Yung mga ginamit niyang songs, yung mga flow, sobrang solid para matahi mo yung mga linya mo na mag-fit dun sa isang angulo na yon na sobrang lakas lahat or halos lahat. Sa akin mas malakas yon. Si GL kasi meron pa siyang tendency na may mga patay na moment sa gitna. Tapos hihintayin mo mag-pay off na para lang maintindihan mo lahat. Yun yung dangers din ng ginagawa niyang pagkonsepto. Kaya dito sa pag-angulo na kahit tanggalin mo isang linya mo dyan, lagay mo sa Facebook Reels, matatawa yung mga tao eh. So, doon sa akin mas effective si Vitrum. Vitrum. Angles. Kayo, pwedeng yung lamang din si GL Hindi naman lahat kay Vitrum lang. Kayo, Boss Kiko, ikaw. Ako Ay, ikaw, sige Paul. sige, ako muna. Nabanggit na rin ni D.E.Less yung yung angles. Sa akin, for me nireview ko yung isa buhay run nila. Ang galing mag-game plan ni Vitrum. Imagine mo walang
from Marshall to G-Clown to Slack, walang tumama na game plan yung kabila. Na naramdam to kay Slack. Inamin din to ni Slack doon sa video niya na ano, na hindi tumatama kasi iba yung napagplanuhan ko na malakas na isusuntok sa kanya. 'Di ba? Na babanatan ako nito ng Sulatan. anong tawag dito? Ng ghostwriting. Oo. Pero wala siya masyadong binanggit doon. So, ang galing niya pumili sa tingin ko sobra yung binubuhos niya na pagpaplano talaga. Kasi even sa mga pre-battle interviews, pag tinatanong sila, ano yung magaling kay sasabihin niya, magaling lang siya sa anong tawag dito? Sa Patawa. puro bars lang yan. Bars lang Mm. yan. Tas, alam mong aral niya kung ano yung ilalabas. Tas ang galing niya pumili ng punchlines. Para siyang Mm. 'di ba nabanggit natin to sa review natin kay Sinyo na ang galing maghatid ng joke ni Sinyo. Parang normal na joke lang to na dati tapos ang galing kung paano niya isinubo ngayon. Ganun kagaling magbigay ng punchline yung na nakatahi doon sa angle na pinili niya kaya durog na durog si G-Clown doon sa ano Kawawa nga doon si sa J-Clown doon laban sa nila. laban nila. Tas sa tingin ko doon siya magpupuhunan na yun yung magiging puno niya. And nabanggit na din niyan, ang dehado ni GL dito is yun nga grand yung payoff nung sa kanya eh. So kailangan talaga bulaga factor talaga yung sa kanya. Habang si Vitrum habang ginagawa ni GL yon, kumbaga kung boxing to, kailangan knockout punch yung kay GL. GL kasi sasabayan siya ng blow by blow ni Vitrum. So, Mm. yun yung delikado dito kay GL. Tapos sinulat ko dito kahapon parang nag-iisip ako ano ba yung parang pwedeng maging narrative nila. May nasulat ako dito na high expectations versus expect the unexpected. Ganun yung Mhm. parang dating sa akin sa kanilang dalawa eh. So, Mm. merong sariling multo si GL na kailangan niyang i-overcome. Tapos, si Vitrum, nakaabang yung tao dun sa kung ano yung ilalatag niya na nakakabulaga. So, parehong may inaabangan yung audience sa kanila. Ang question na lang kung alin yung mas magiging effective na banat dun sa Mm. competition. Yun. So, yun muna yung sa akin. Sige. Boss Kiko. Para sa akin, boss, sa tingin ko yung sa crowd control, magiging malaking factor yun kung hindi mo makokontrol yung crowd. Mm. Mm. Kasi once na bibitaw ka ng mga linya, kung hindi naman nagre-react yung mga crowd, parang yung pakiramdam mo parang wala ka na rin sinasabi dun sa taas ng stage Mm. kung hindi Mm. sila nag-react. Kaya, yun. Katulad nung mga yung last battle ni Juan, nagulat ako kung sa crowd control, nung last battle ni Idol Beat, malakas din yung impact ng crowd. So, bali, maglalaban sila ngayon sa Juan kasi si Idol GL, di ba? Crowd favorite. So, Mm. doon na sila magbibase sa crowd. Yun. Mm. Yun lang para sa akin, boss. Ang ganda ng dalawang image na nakikita ko sa kay Paul tsaka kay Boss Kiko eh. Yung una, yung kay Paul, alam mo yung may one hit na atake yung kalaban mo. Kunyari sa Tekken, di ba coincidentally Paul din pangalan. Yung may charge punch si Paul na one hit yon. Pero kung hindi mo makukumpleto, kung ma-knockout ka bago mo pa may suntok yung one hit na yon, sayang yung charge up kasi lahat yun is leading to the grand payoff. Parang naalala ko rin si Slack nung reaction video niya. Sabi niya, kaya yan di nag-connect kasi ito talaga yan, lahat ng piraso niyan magsasama-sama sa isang malaking payoff. Kaso hindi nangyari dahil nga alam mo na nagkabali-baliktad yung rounds. Meaning
may danger, may risk para kay GL na kapag hindi lahat yon nagkone-connecta, paano yung payoff na mangyayari? Hindi na ganun kalakas yung suntok kagaya ng mga reveal niya dati ng mga ano to? Current, yung mga ganun. Mm. Tapos kay Boss Kiko naman, ang nakikita ko na image, parang si GL, parang papasok siya doon ng may army siya. Alam mo yun, ang daming tao sa likod niya. Tapos ang malalaman mong mananalo si Vitrom pag unti-unti niyang nakuha sa side niya yung crowd na yon, na parang binabawasan niya si GL. Dito kayo, papakita ko sa inyo, kaya ko yung ano, mas malakas ako dyan sa idol niyo. So, hanggang sa dulo, ang parang nagiging pag the dust had settled na sa war, makikita mo ilan na lang natira kay GL, ilan na yung naka Vitrom na klase ng Parang ano. drama. Hindi Oo, di lang ba? Ano, parang drama pa 'to. biglang nag-stack up Di na yung Inyo ano. pala yung nag-set up ng ano, ng pinakamagandang concept eh. Oh, Hindi lang ang technically ganda nung drama pa 'to. ano, ganda nung Drama pa. magiging laban. Pero saan naman lamang si GL para sa inyo bago tayo mag wrap up? Saan naman lamang si GL para sa inyo? Sulat talaga concept. Yun, wala akong masasabi talaga kay Chill. Established na yan. Hindi ko nakikitang malalamangan ni Vitrum yung intricacy ng sulat ni GL. Pero Mhm. syempre kasi may mga payoff yun eh. Like tulad nga Mhm. yung sinabi ni Paul, yung mga tsaka mga dead lines in the middle. So hindi feeling ko hindi malalamangan ni Vitrum doon kasi hindi niya pipiliing gawin na doon lumaban. So for sure Okay. mas magiging solid yung konsepto, yung buong thought nung gagawin ni GL. Sa akin naman ano, ah, na na-realize ko to nung nag-review si Looney ba yun at saka si Balakid. Break it down ba yun yung ano, Pag kay yung yung laging Kay GL, yung tonto si Balakid. oo, oo, laging ano, laging ang score ni Balakid is kahit gaano kagaling yung ginawa nung kalaban, yung difficulty na marireveal ni GL yung payoff tapos kakagatin ng tao na Mm. parang ang babalik yung difference kasi nila si Vitrum yung mga suntok niya nararamdaman mo isa-isa tapos yung kay GL pagkatas niya i-reveal yung payoff yung mga tao babalikan lahat ng yung pala yun Mm. lahat ganon so Mm. sa utak nila kumbaga tayo kung hindi tayo nagre-review sa replay 'di ba sa replay kasi may scorean mo pa isa-isa ng topic yun eh. Mm. So sa feeling ko sa pakiramdam ng judges since tournament to, ng judges at saka ng crowd, pagka sobrang effective nung ni-reveal niya na payoff sa dulo sa schemes niya. Pag binalikan mo 'yon, meron kang bias ngayon na hindi 8, 9, 10, di 11, Ah, 12, ganun yung ano, ganun yung ah, mararamdaman mo na ano na scoring mo sa kanya eh. So sa tingin ko basta makuha niya perfectly yung yung payoff na i-reveal niya. Sa tingin ko, yung difficulty nun, magre-register yon sa judges. Since tournament to, i-scorean yun at i-scorean ng. Lalo na sa tingin ko bibigyan yun ng score ng judges. Lalo na tournament siya na mas ang hirap nung kailangan niyang mag-invent, i-reinvent yung mm. sarili niya for every round. Kasi hindi pwedeng hindi siya pwedeng sumabay ng suntukan eh. Mm. Kailangan talaga yung tulad nung sinabi mo one hit talaga dapat yung ikakapanalo dito ni Mm. GL. So hopefully maganda yung kasi delikado yung family feud hindi ko may mental sa kanya yun eh. First time na hindi Oo. nag-work. Oo. So hopefully ma-overcome niya yun. Ako naman naalala ko lang sa anime. Alam mo yung sobrang galing ng swordsman na parang after niya mag-slice, mayroon mga scene sa anime na parang tumatawa yung kalaban tapos bigla na lang tutuloy yung dugo niya Naiiwan. Oh. na hiwa-hiwa na Ganda. pala siya. Ganun yung kay GL, no? Na parang, wala naman pala. Tapos biglang sa dulo, pag nasabi na niya yung ultimate technique, biglang lalabas yung mga hiwang ginawa sa'yo. Ganun yung nakikita ko.
Sa akin feeling ko lamang si GL sa initial na crowd initial crowd work. Kumbaga, para sa ko rin kanina, dala niya na sa umpisa yung crowd eh. It's more of keeping them. So, ibig sabihin, kapag hindi dragging, kapag hindi sila nalilito doon sa mga puntong sinasabi niya, kaya niyang i-retain na nasa kanya yung crowd. So kung ganun yung magiging magiging setup niya this time na kaya niyang alagaan na look at the naman 'di ba polls like 75% para sa kanila GL to eh. So imagine coming into that, meron ka ng ganong klaseng suporta, ready mag-react sa'yo, ready humiyaw sa linya mo. Kung hindi mo lang mabibitawan yun, dala mo yun until the end. And burden na ni Vit kunin yun from you. Yung suporta na yun. So I think in that sense lamang si GL doon, and then yun yung magiging challenge para kay Vit sa magiging laban nila. Pero either way, kung skill lang din, magkaiba sila ng strength, magkaiba sila ng style, pero parang sobrang exciting na magiging sobrang lupit nito magiging. Kaya parang makakailang topic kaya si Boss Kiko dito. Baka mamaga yung dibdib ko, boss. Sa ahon. May tips si M-Site po, boss, di ba? Di pa ata na-announce pero sure na ba 'yon sa base sa mo, sa mga naririnig-rinig mo? Parang sure na daw, boss eh. Insider info tayo Maganda-ganda. dito. Siyempre, laging yun eh, laging present yun eh. Ah, ano na ba yung kulang bago mag-ahon? Pakusganay na lang this weekend, tapos gubat, tapos ahon na. I think sa gubat, i-announce na yung ahon kung ganun. And yan. Sige, bago tayo mag-end, per person prediction na lang ng isa buhay. Sino sa tingin nyo ang pipiliin nyo? Personal lang to, okay. Disclaimer, para sa mga manonood, para kumpleto tayo ng disclaimer. Makukulit. Ang sinasabi namin dito ay personal preference at saka assumption lang ng pwedeng mangyari. So, di namin pwedeng diktahan kung ano yung gagawin ng mga MC. So, itong prediction na to is based on sino ba sa tingin namin pinaka pwedeng manalo. Pero, syempre, depende na sa kanila yan. Performance na nila yan eh. Diba? O, ngayon, sino sa tingin nyo ang magiging isa buhay 2024 champion? Yan. Hirap. Ito, sige. Actually, up to this point, hindi ko talaga maano kasi yung prediction ko, kung alam mo yun, objective, GL. Pero gusto ko talaga si Vitrom na manalo. Pero dahil nga din sa mga napag-usapan din natin na cumulative na mga information, sabi ko, kayang-kaya talaga, lalo na baka kasi mag-work against GL na yung expectations, maka-apekto na sa judging din, tsaka sa overall reception ng crowd. So, pakiramdam ko ngayon Vitrom, pero hindi ganun kalayo. Pero mga 55% Vitrom, ganun. Vitrom ako. 55-45 Vitrom. Oo. Bumoto ka na ba sa Sige, poll natin? lagyan natin ng percentage para maganda. kasi for sure naman kahit naman bumoto kay Vit, sa tingin mo may percentage si GL. So sa'yo, 55-45 Vitrom. Okay. Sige. Bumoto na ba kayo Mamaya sa na si mga Boss poll Kiko, natin? dulo na si Boss Kiko ha. Kanya yung pinakamalupit na boto. Ako hindi pa ako bumoboto sa poll. Ako rin, hindi pa ako bumuboto. Ako bumoto ako sa poll. Vitrom talaga ikaw. Ayun, di ba? Go, Paul. Ako dahil Ay, Jozo pala. kahapon wala akong masyadong item sa trabaho, so puro flip top ako maghapon na Dahil ko naiisip na mga scenarios na pwedeng mag-play, pwedeng Pacboy versus Nerd. Di ba? Yun, kaya ako din nasulat yung high expectations versus expected. And kung babalikan mo din yung mga previews na mga nanalo sa Isa Buhay, nananalo kung sino yung may momentum eh. And I think right now, ako kung personal preference, sa tingin ko,
ang kayang-kayang manalo dito at yung sobrang equipped since bago pa sila nag-join dito si GL. Feeling ko yung game plan niya is hindi lang nag-umpisa hindi siya per laban. Meron Ah, tong nakahanda na knowing na kaya ang ginagawa niya is binibigyan niya tayo ng galing niya kung paano gumawa ng schemes at kwento. Feeling ko meron tong nakahanda na pang finals. Pero ang problem yung momentum na kay Vitrum eh. So, Mm. kung titignan mo din talaga yung angat nung yung angat nung ginagaling niya from round per round ng tournament. So right now Anong kung percentage boboto mo? ako kung boboto Ah, ako ngayon, isa na ako dun sa mga nahugot ni nahugot ni Petron dun sa crowd yung Nakain ka na ng dama dun sa niya. daladalang ah, crowd kasi 'di ba tama yung gawa yung sabi ni Alamat na na may baong crowd to, may baong army to si Ah, Pero right now kung boboto ako ngayon, nang hindi sila naririnig nang hindi sila hmm. naririnig. Ano lang, based doon sa nakita kong history ng mga champions sa isa buhay, no. Bukod kay Batas, yung sa tingin ko na nanalo na may baong momentum yung ibang mga champions ng isa buhay. So, based on that, ako 55% Bitroom. okay. Sige, sige. Magbibigay muna tayo ng kasi wala si Low Eclipse. Si Low Ah, Eclipse ay may pinagdadaan ng internet problems. At Yes. kailangan natin, and pero volcano nagpaabot siya. problems. Yes. So nagpaabot siya ng prediction na kanya. So ngayon, at least hindi tayo madodomina lang ng isang opinion dahil si Low Eclipse para sa kanya 60 kung titignan ko lang yung binigay niyang 2 out of 3 rounds yung binigay niya kay Ah, GL eh. So 66% yun, 66, 34, 66 ganyan. So 2 out of 3 rounds kanya kay GL siya. So si Low Eclipse GL ang feeling niyang mananalo dito. Ako naman. Ako medyo ah mahirap mamili po. Ba't ganun? Di naman ako no, judge. pinagdasal kasi. Hiniling Pwede natin ka to eh. Pucha, di naman ako judge pero nahihirapan ako mag-predict lang. Basta kahit wala namang weight tong sasabihin ko pero ang hirap pumili. GL laging nakakabilib yung mga naiisip niya. Pero ako minsan kasi natatagalan na rin ako sa kailangan laging hintayin yung dulo kung Mm-mm. paano. Tapos parang minsan sa dami ng nagawa niya ng concept, nafe-feel ko lang na baka medyo may struggle na sa ano pa yung mas malupit na pwedeng payoff na kukuhanin niya. And sobrang willing akong maging mali. Kasi ibig sabihin napalupit din talaga ng dala niya. So Oo. gusto ko sana maging mali sa point na to na masasabi kong gaano kalakas kaya yung payoff na ibibigay niya or baka may iba pa siyang gagawin. Di ko rin alam kasi yung may interview pa lang sila Boss Kiko, si GL, English ng English. Ewan ko kung anong connect nun Okay. eh. Pero English, parang may Oo. pinaplano. Nakausap mo ba Set si back. GL nun? Nung time na yon? Hindi boss, Hindi. 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 Kasi isip ko baka ini-English ka rin niya. Baka may gusto siyang Oh, patunayan na lahat ini-English niya. Pero alam revelation, mo yun, pag Ito GL, pala si kailangan mong Disaster. maging alisto sa kung ano-ano Oo. yung mga nangyayari. And I think isa yun sa bakit siya kinukuha ng crowd. Kasi on their toes yung crowd Parang GL to May papakita to 'di ba? May ganun na part. Pero that being said, syempre pag inuna ko si GL, isabihin may bali ako. Vitrum ang boto ko. And I think kita nyo naman sa kung paano ko rin sinubaybayan yung umpisang path ni Vitrum mula nung luma pa sa quarantine. Ah,
nakikita ko lang, nakita ko rin kasi na ano kagaya ng sinabi ko, paano niya pinaghalo-halo na yung strengths niya. Dati niya pa strengths yung bit-bit niya talaga. Hindi lang masyadong napapansin. Refine lang. Dating-dati niya pa ginagawa na nabalikan ko nga na parang sabi ko, parang may correction dapat ako sa review video namin kay Vitrom. Kasi dati pa siya nagjo-joke. Pero hindi napapansin. Hindi napapansin na marami lang talaga, heavy lang siya kapag nag-reference na siya sa advocacy niya. Nagiging yun na talaga yung topic na less na yung joke. Pero dati pa siya may joke. Sobrang dami na. And references sa kung ano-ano pang bagay. So, ako, Vitrom, 60-40 the ang ano ko, pero willing ako gawing 65-35 dahil Caviteño din ako. So 65 Pero ano, 35 65 may dito. location bias na 5%. Bias ako, wala ako di ko sasabihin hindi. Syempre, tagal nang walang kampiyon sa sa outdoor Luzon. So Vitrom ako dito. Ito na. Tingnan natin kanino ang topic ni Boy Topic. Anong prediction mo dito, sir? Sa akin, boss, basta walang mag-choke, panalo na tayong lahat. Pero Mhm. kailangan pili. Base sa last performance nilang dalawa, Mm. Vuelta. Para sa akin, boss, mas nangibabaw sa akin si Juan eh. Sa Idol Beat, mga siguro. 55-45. Vitrum. Parang nakaka-excite po siya. Oo. Ano Kasi, lang, banggitin ko lang din, pumasok sa Oo. isip ko ang malaking consideration din, mas malilinis yung panalo ni Vitro. Mas malinaw na kanya. Yung kay GL kasi, di ba, parang laging, pwede tong kaya na except kay Sur. JD siguro. Okay, Sur, kay EJ, di ba? So, yung mga recent battles niya, parang, ayun nga, yung sinabi sino ba nagsabi nun, Paul, yung parang nakalus, yun sa comment, di ba? Sa comment. Parang sinuwerte. Parang ganun yung gustong sabihin nung sa comment. Parang sinuwerte 2 beses. Parang may plot armor no, kasi bida. Pero yun siguro malaking factor talaga Pero nakaka-excite na 55-45 mapa YouTube crowd or live crowd. Kaya yun yung isa na pansin ko na si Boss Kiko, in person to nanonood Pero yung natitimpla niya, napipisil niyang pwede mangyari. Halos dikit sa nakikita ng video na nanonood sa video. Kaya for sure, napalapit nitong finals na to. Closing, before we end, Boss Kiko, ano ang ano mo? Bigyan ka namin ng chance na mag-shoutout sa mga gusto mo i-shoutout. So, sana mapanood to ni Idol GL para mas galingan pa niya. Matawa si Ay tayo sa Reddit. shout out. Shout out, boss. Kung sino yung mga gusto mong mabati dito sa video, time mo na to. Tsaka kung ano may gusto kong sabihin sa YouTube audience, kahit medyo maliit lang naman audience namin, pero sa mga makakapanood, kung meron kang gusto sabihin, gusto mo, imbitahan mo sila manood ng live, at saka kung gusto mong may batiin ka from sa side na gusto mo lang makausap. Thank you, thank you. Binabati ko lang yung pamilya ko sa Cagayan. Saka yung mga kaibigan ko, si Master Lino Malinaw, ano pa, si Daryl Paral, Sir Sani, Sir Tomamak, Boss Bry, saka si Boss Don. Yun lang, boss. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Sa mga Nice. sumusuporta sa Topic Squad, sana tuloy nyo lang. Sana makasama ko rin kayo manood ng live. Soon. Yun. Yan. Lahat. Hahanapin ka talaga namin pag nag-live crowd kami. Ano yung gusto mong imbitahan mo sila manood ng live din? Kung paano mo sila i-engganyahin manood ng live? Kung anong gusto mong sabihin sa mga nagdadalawang isip pa kung sulit ba talaga ang live? Nasabi ko sa inyo mga boss, mga hindi pa nakapanood, sulit ang ticket at sulit ang experience. Lalo na yung flip top beer.
Yeah. Yun, yes. Yes. Bago pa, anong paborito mong flavor ng flip top beer? Tanong na yan kanina. Wala ata to si Paul So, kanina eh. wala ka ba doon kanina? Natanong na yan eh. Ay, tinanong na ba ako kanina? Oo. Wala kasi akong Sige, labo talaga ng audio ko kanina. ulitin mo na lang. Sige, ano. May Hump ale, boss. Hump ale. hump ale. Yun daw, hump ale. Hindi, na-curious lang ako kasi dito sa UK, parang 1,000 yung flavor Mm. nung mga beer dito eh. Maraming mga nagbo-brew dyan. No? Kaabang-abang, di ba? Isang reason para Yes. manood ng live. So, okay. Medyo mahaba na rin. Hayaan natin makapagpahinga at makapag-prepare si Boss Kiko. Magko-closing lang ako tapos pwede ba tayo tumapik sa dulo? Ito lang, para sa lahat na nanonood, salamat sa patuloy na pagsuporta sa Topic Squad from 0 subs to ngayon 1.15K. So parang nakita ko yung last eh. Nakakagulat na may nanonood sa atin at may nag-appreciate ng mga pang Netflix na review natin na halos 2 oras mahigit pero pinapanood nyo hanggang dulo. Sobrang salamat din sa mga MC na nagbibigay ng oras. I mean, hindi nyo naman alam mo yun, wala naman silang obligasyon pansinin Yes. tayo at mag-comment sa mga pinagsasabi natin. Pero for them to give their time, magbigay ng insight, i-recommend at pag-usapan kung ano mga pinag-uusapan natin dito. Sobrang laking bagay. Sobrang salamat din kay Boss Kiko. Grabe, sobrang humble na tao Salamat, ni Boss Boss Kiko. Salamat sa Sobrang salamat din sa serbisyo mo bilang more than just battle rap, Boss Kiko. Yes. Talagang saludo kami sa iyo sa pinili mong career. Profession, hindi lang basta profession, kundi advocacy mo rin sa buhay na pagtulong, making this place a better place kahit sobrang daming negative Safer, safer, at saka hindi lang yan, pagtulong mo rin sa mga fans. Sobrang salamat dahil isa ka sa mga tao na nagpapaganda ng pagtingin sa battle rap dahil lalo na kung may mga tao na impluwensyahan na hindi naman masama palang manood eh kasi may Boss Kiko, may mga klase ng tao na parang ready sumuport, ready mag-welcome, ready mag-assist para maging mas maayos yung experience ng mga tao. So parang on and off the screen, nandun ka talaga sa nandun ka talaga sa pagtulong. So talagang lahat ng topic ay para kay Boss Kiko. And then para sa mga manonood, comment nyo dito sa ano yung prediction. Gusto niyo namin malaman yung prediction nyo kasi pag-usapan natin. sobrang hirap sobrang hirap isipin ng magiging finals na to. Pero dahil sobrang sobrang exciting ng pwedeng mangyari. Closing nyo, meron ba kayong gusto sabihin? Salamat lang sa lahat ng nanonood. Yun, gusto ko makita din talaga yung mga comments nyo tungkol sa mga predictions natin. Pero tulad nga ng sinasabi namin, kahit sinong manalo dyan, panalo na ako. Kasi pareho kong trip yan. Pati sa overall battle ko pa na kung wala lang talagang mag-choke, panalo tayong lahat dyan. Ako gusto ko lang shoutout yung mga nanonood na OFWs, lalo na yung mga kapwa ko na nasa UK, di ba? May mga nakakilala nga sa'yo eh. May mga nagsasabi din kasi na pa-shoutout daw. Yun. So, yun, sa mga nasa UK dyan, di ba? Let's go. Yun, so salamat sa panonood, salamat sa pakikitapik, salamat sa pagsuporta at sobrang salamat ulit Boss Kiko sa oras na binigay mo sa amin. Until next video, pwedeng tumapik po tayo kasama si Boy Topic dahil matagal na. Naging sobrang goal natin to para yung makasama natin si Boss Kiko. So, salamat Topic Squad sa pagsuporta sa amin. Out. Ingat. Yeah.